Paano nakapasok ang mga buwisit na ito? Bitawan mo yan, munting magnanakaw. Kaya nga nitong harangan ng aking espiritual na pandama. Maaaring may kaunti pa akong pag-asa na mabuhay dito. Munting magnanakaw, mahusay ka talagang maghanap ng mapagtataguan. Akala mo ba ay makakaligtas ka kapag nagtago ka rito? Dito lang magbabantay ang matandang ito. Titingnan ko kung hanggang kailan mo kaya. Mabuti pang magbantay ka nga talaga sa labas. Hintayin mong makamit ko ang pundasyon bago ako lumabas. Kailangan ko nang mapanumbalik ang aking lakas sa lalong madaling panahon. At mapalakas ang aking kapangyarihan. Sana ang mahiwagang supot na ito ni Li Jian ay magdala sa akin ng magandang sorpresa. Katamtamang uri ng mga espiritual na bato. Lilang kidlat at kulog. Pagwasak ng mahiwagang yelo. Sinaunang kakaibang nilalang, ang putakti na kumakain ng bakal. Ang kayamanan ng isang nasa rurok ng pagsasanay ng enerhiya ay talagang napakarami at nakakagulat. Wang Li, mabuti pang maghintay ka lang sa labas. Sa sandaling makalabas ako rito, pagbabayaran kita sa lahat ng ginawa mo, bago man o luma. Upang makaabante sa susunod na antas, kailangan ko ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 taon. Si Wang Li ay isang sanay na nasa antas ng pundasyon. Ang ilang taon para sa kanya ay parang isang kisap mata lamang. Hindi ako pwedeng maghintay lang ng ganito. Ikaw na nga. Napakalakas at napakabagsik ng kapangyarihang lumamon. Nagtagumpay ako. Hindi ko akalaing maaari pala naming paghatian ang aming pandama. Sa tulong ng putakting ito, mas may kumpiyansa na ako rito sa mapanglo na guho. Ang sinaunang guho ng Kango. Maaaring may mga metal dito na kailangan ng putakti na kumakain ng bakal. Swerte ko naman. Tikman mo ang talim ng aking espada. Katamtamang uri ng espiritual na kagamitan. Masama ito. Rurok ng pagsasanay ng enerhiya.
300 taon na, sa wakas ay may napadpad din dito. Huwag kang mabalisa. Ang natitira na lamang sa akin ngayon ay isang pira-pirasong kaluluwa. Mukhang hindi ko na kayang magtagal. Sino ka? Noong nabubuhay pa ako ay isang Golden Elixir Sword Master. Ang bansag sa akin ay King Ming. 300 taon na ang nakalilipas, malupit akong pinaligiran at inatake ng mga halimaw. At dito na nga ako nasawi. Isang senior na Golden Elixir Sword Master ang nagpakita. Ano po ang dahilan ng inyong pagpapakita, senior? Bata, yamang nakarating ka rito, ibig sabihin ay itinadhana tayong magtagpo. Ang natitirang kaluluwang ito ay malapit ng tuluyang maglaho. Kaya may isang bagay na nais hilingin ng matandang ito sa iyo. Magsalita po kayo, senior. Ilabas mo ang aking mga labi sa lugar na ito. At ibigay mo sa kasalukuyang pinuno ng Xuanjian sect sa silangang dagat. At pakisabi na rin sa kanya na nahihiya si King Ming at nabigo sa 6 na alagad ng sekta. Bilang kapalit, maaari mong kunin ang mababang antas na mahiwagang espada ng King Ming na ito. At ipapasa ko rin sa iyo ang aking lihim na sining ng espada ng Golden Elixir. Ngunit kailangan mo munang gumawa ng sumpa ng Inner Demon. Senior, paano po ako makakasiguro na mapagkakatiwalaan ko kayo? Ito ang unang 3 antas ng sining ng espada ng King Ming. Sapat na ito para marating mo ang sukdulang rurok ng Foundation Establishment. Tingnan mo muna ito bago ka magpasya. Tunay nga na ito ay isang napakahusay at pambihirang sining ng espada. Malayong malayo ito kumpara sa mga pangkaraniwang sining ng espiritual na espada. Senior, kung susumpa ako at makukuha ang inyong sining ng espada, ano naman ang mangyayari sa inyo? Tuluyan na maglalaho ang aking kaluluwa. Saksi ang kalangitan, at ang aking inner demon ang magpapatunay. Kung tatanggapin ko ang pamana at sining ng senior, tiyak na dadalhin ko ang kanyang mga labi sa Xuanjian sect ng silangang dagat. Kung sisirain ko ang aking pangako, sana ay mawasak ang aking pundasyon sa paglilinang, at tuluyang maglaho ang aking kaluluwa. Mabuti, napakabuti. Bata, tandaan mo ang iyong sumpa. Ganoon pala. Huwag kang magmadali, hanapin muna natin ang Yinmero Iron Ore. Sige, ituro mo ang daan sa unahan. Malapit na itong mag-advance. Ang lakas ng enerhiyang ito. May hahambing na sa antas ng Foundation Establishment. May 2 pa sa loob ng kuweba. Naging ganap na silang mga dragon. Marahil ito na ang pinakamalakas nating alas para mapatay si Wang Li. Pumunta ka sa bakana ng kuweba at magbantay. Magaling, malapit na nga itong mag-advance. Napakasaya, lahat sila ay nakaabot na sa antas ng Foundation Establishment. Tunay ngang napakagandang espada. Karapat-dapat nga sa isang mababang klaseng sandata. Oras na para umalis dito. Bilis, harapin sila. Humanda sa labanan. Ano? Ito ang demonyong bangkay sa rurok ng panimulang antas ng kapangyarihan. Atake. Napakatigas ng depensa niya. Atakehin ang mahihinang bahagi ng kanyang mga kasukasuan. Ipakita ang rurok na kapangyarihan ng espada. Atakehin ang kanyang mga mata gamit ang nagbabagang apoy.
Bakit ito umalis? Hindi kaya. Kilala ng demonyong bangkay na ito ang espadang Qingming. Hindi tayo dapat magtagal dito. Lagot na. Tatlong eksperto sa antas ng paglilinang. Harangan ninyo sila. Pinulbos ko na silang lahat. Nasa antas ng nascent soul. Nagsasakripisyo ba siya ng mga buhay na nilalang? 3,000 taon na. Sa wakas, nakatagpo rin ako ng isang buhay na katawan. Mahal na nakatatanda. Napunta lang po ako rito nang hindi sinasadya. Aalis na po ako ngayon din. Aalis na. Naghintay ako ng buong 3,000 taon. Bago nakatagpo ng katawang pwede na ring magamit. Tapos ngayon, gusto mong pakawalan kita. Bata, huwag ka nang magpumiglas pa. Nasa 11 antas ka pa lang ng pagpipino ng chi. Napakasama talaga ng katawang ito. Mabuti na lang at ang lantang banal na espiritual na ugat mo ay kahit paano ay nakabawi sa mga kakulangan mo. Sandali, parang may iba pang bagay sa loob ng iyong katawan. Hayaan mong suriin ko ito ng maigi. Isang pambihirang espiritual na kayamanan. Kakaiba ang enerhiya nito. Mukhang may malaking sira na ito. Parang may kakaibang selyo sa loob nito. At, HMM. Kaya pala nitong ayusin ang sarili nito. Hahaha, napakahusay. Hahaha, bata. Ang masakop ko ang katawang iyan ay isang malaking kapalaran para sa iyo, nascent soul, lumabas ka. Oh. Ano ang demonyong bagay na ito? Ako ang dakilang elder ng sekta ng Gokui, paano mo naatim na? Ano ka ba talagang klaseng kayamanan? Ito ay isang mahiwagang singsing ng imbakan mula sa isang makapangyarihang cultivator. Ang aming sekta ay gumagamit ng mga papay sa pagsasanay, nagpapasunod sa mga multo, at nag-aalaga ng mga espiritu. Kapag nagkasundo ang espiritu at multo, makakamit natin ang walang hanggang buhay sa pamamagitan ng mga papay. Ang lahat ng ito ay hindi pangkaraniwang kayamanan. Hindi natin ito dapat aksayahin. Sige na, kumain ka lang hanggang sa mabusog ka. Bilasan na natin, tapusin na natin ito agad. Gusto mo bang kainin ito? Ito ba ang ubod ng madilim na enerhiya? Mukhang malapit na itong umangat sa susunod na antas. Hindi ligtas na manatili pa rito ng matagal. Aba, totoong tao pala ang isang ito. At may alaga pa siyang 3 maliliit na lumilipad na insekto. May lakas din siyang maihahambing sa isang bihasang cultivator. Mukhang kawili-wili ito. Oh! Isang mababang uri ng mahiwagang espada pero walang silbi ang may-ari nito. Atakahan mo ang kanyang noo, sipsipin mo ang lahat ng lakas niya. Tiyak na may napakaraming pambihirang gamot sa loob ng bulwagang ito ng sekta ng Gokui. Ngunit ang ganitong importanteng lugar ay tiyak na puno ng nakatagong panganib. Ang landas ng kawalang kamatayan ay paghahanap ng buhay sa gitna ng kamatayan. Kung palagi ka nalang matatakot at mag-aalangan, bakit ka pa naghahangad na maging isang immortal?
Kahit lumipas na ang 3,000 taon, gumagana pa rin ang mahiwagang depensa nito. Tiyak na may dakilang pinagmulan ng bulwagang ito. Isang daang taon nang hindi gumagalaw, kaya naman ang nanghihinang katawang ito ay lalo pang bomb ibigay. Ang mga iron-headed tiger wasp na may lakas ng isang bihasang cultivator. Dahil narito na ang batang kaibigan sa labas ng pinto, bakit hindi ka pumasok sa loob upang tayo ay magkausap? Tinanggal ko na ang mahiwagang depensa. Pasok ka, may buhay na tao rito. Ako si Mo Chen, ang matandang tagapangalaga ng gamot ng sekta ng Gokui. Maaari ko bang malaman ang iyong kagalang-galang na pangalan, batang kaibigan? Napunta si Han Feng sa mapanganib na lugar na ito, para ba maghanap ng lunas? Eksakto. Kung ganoon, nasa tamang lugar ka. Ang lahat ng pambihirang gamot ng aming sekta ay nakakulong sa loob ng kahon ng 10,000 gamot. Kung pipilitin mo itong sirain, tuluyan lamang itong masisira kasama ng mga gamot sa loob. Ngunit may paraan ng matandang ito para buksan ang kahon. Ano po ang inyong kahilingan, Senyor? Mayroon lamang akong isang hiling. Tulungan mo akong makatakas mula sa gumuhong lugar na ito. Ilabas mo lang ako rito. Mapapasa iyo ang lahat ng mga elixir dito. Kasama pa ang 3 bote ng Ningjin at 2 bote ng Soying. Sige, ilalabas kita. Mahusay, ang hernong ito ang sentro ng proteksyon ng selyo. Sandali lang, kailangan ko pa ng kaunting oras para sirain ang selyo. Sandali. Bakit ko nararamdaman sa iyo ang kanyang presensya? Pinatay mo ang 2 dakilang pinuno. At kung oo, ano naman ngayon? Napakahusay. Huwag mong isiping makakaalis ka rito ng buhay ngayon. Bakit? Nagbabalak ka bang ipaghiganti siya? Isang hamak na langgam na katulad mo, naglalakas loob na magyabang. Nakaya mo ang isang suntok ko. May ibubuga ka rin pala. Pero hanggang doon lang yun. Kamatayan ang hanap mo. Kaya naman pala, ang hernong ito ang puso ng selyo. Anong ginagawa mo? Ang puso ng malaking selyong ito ay nasa loob ng hernong ito. Kung pilit kong wawasakin ang hernong ito, sa tingin mo, anong mangyayari sa'yo? Sandali, huminto ka, kapag sumabog ito. Guguho ang buong silid ng mga elixir, at hindi ka rin makakaligtas. Ano naman ngayon? Kung mamamatay man ako, isasama kita sa hukay. Makinig ka, pakakawalan kita. Kulang pa yan, gusto ko ang lahat ng elixir sa silid na ito. At pati na rin ang lihim na race eta at pamamaraan sa paggawa ng elixir ng sekta ninyo. Sige, pinapangako ko sa'yo. Napakalupit mo, bata. Ang isa ay naglalaman ng race eta, at ang isa naman ay para sa pamamaraan. Sandali, bata. Patay na ba talaga ang 2 dakilang pinuno? Oo, patay na. Umalis ka na rito. Sa wakas, nagpakita rin ng munting magnanakaw, mamatay ka na. Ano namang klaseng nilalang yan? Mga dambuhalang bubuyog na kumakain ng bakal na may lakas ng gitnang antas ng paglilinang. Imposible, saan mo nakuha ang mga yan? Wakas ng sampadong tadhana. Hinding-hindi ka mapapatawad ng lambak ng Huang Feng. Pumanaw ka ng may kapayapaan. Ay, nakalimutan kong sabihin, isa rin akong alagad ng lambak ng Huang Feng. Paeldores ng natatanging espiritu, napakagandang bagay. Ilang buwan din akong nag-agaw buhay para rito. Ngayon, wala nang makakahadlang sa pagbuo ng aking pundasyon. Chen Soxen, ibigay mo ang espiritual na katas ng lupa. Paliligtasin ko ang buhay mo. Ang espiritual na katas ng lupa. Kung ganoon, hihiwin ko na lang ang tiyan mo para kunin ang kakanyahan mo. Lugar ko ito ng lihim na pagsasanay, lumayas kayo. Talaga bang gusto mong kalabanin ng pamilya Heishan? Naghahanap ka ba ng sarili mong kamatayan? Dakilang master, maawa po kayo sa buhay ko. Iwan mo ang iyong mahiwagang supot at lumayas ka. Gagamitin ko po ang bagay na ito.
upang hilingin na patuloyin ninyo po ako rito ng ilang araw para magtago. Sumunod ka sa akin sa loob ng kuweba, at huwag mo akong iistorbohin. Dakilang master, may kakaiba doon. Umatras kayo. Maawa po kayo. Kami po ay mga bantay espiritu. Naparito lamang po kami para sa espiritual na katas ng lupa. Linisin ninyo ito nang walang maiiwang bakas. Ang pambihirang aura ng pagbuo ng pundasyon. Ang dakilang master na ito. Tiyak na nasa antas na ng pagbuo ng pundasyon. Gumagawa ng opisyal na gawain ng pamilya Haitian. Umatras sa mga walang kinalaman, ano ang gagawin natin? Ibigay mo ang espiritual na katas ng lupa. Sirain mo ang sarili mong kapangyarihan. Upang iwanan naming buo ang iyong bangkay. Ang espiritual na katas ay naibigay ko na sa dakilang master. Kung papatayin ninyo ako, patayin ninyo na. Dakilang master, isang mahinang insekto lang naman siya na sumusubok palang umabot sa pundasyon. Where? Kaibigan, ibigay mo sa amin ang espiritual na katas ng lupa. At tiyak na bibigyan ka ng pamilya Haitian ng malaking gantimpala. Nasa akin ang espiritual na katas. Kung gusto mo, kunin mo rito mismo. Talaga bang gusto mong kalabanin ng pamilya Haitian? Ang kalabanin ako, bakit? Karapat-dapat ka ba? Ang mga putakting tigre na kumakain ng bakal sa gitnang antas ng pundasyon. Sirain mo ang sarili mong kapangyarihan para mabuhay ka. Kung ganoon, sabay na tayong mamatay. Ano nang balak mo ngayon? Ang inyong lingkod ay bihasa sa paggawa ng mga paeldores para sa pagsasanay ng enerhiya. Handa po akong maglingkod bilang inyong alipin o katulong. Nakikiusap po ako, dakilang master, nakupkupin ninyo ako. Kung balang araw ay magiging mahusay ka sa landas ng alkamiya, maaari mo akong puntahan sa lambak ng Huangfeng para hanapin ako. Senior, kayo po ay isang dakilang master ng sekta. Kung ipapahintulot ng tadhana, muli tayong magkikita. Hanggang sa muling pagkikita. Lolo, mahirap po ba ang landas ng pagiging immortal? Kung mahirap po, para saan pa ang lahat ng ito? Lagi ko pong pangarap na pumunta sa lungsod para gumawa ng mga dakilang bagay. Pero sa huli, nabigo lang ako at nawala ang lahat, at maging ang oras na makasama kayo, ay nawala pa sa akin, ang buhay ng tao. Para saan nga ba talaga? Para lang maunawaan ang tunay na kahulugan ng buhay. Itago mo yan, at mamuhay ka ng mabuti. Hoy, matanda, anong tinitingin-tingin mo dyan? Senior, ito ang mapa ng yungib ng yumao na master ng Golden Core. Babukas ito pagkalipas ng 3 araw. Naulasan po ako ng Heart Oath Powder at wala na itong lunas. Ang tanging hiling ko lang po ay puksain ninyo ang sektang Wuling. May 2 pinakamataas na sining ng labanan ng mga mortal sa loob. At mayroon ding mga tableta para sa pagpapalakas ng katawan, dugo, at enerhiya. Dahil wala kang espiritual na ugat, magsanay ka na lang sa sining ng pakikipaglaban ng mga mortal. Kapag naabot mo ang tugatog nito, kaya mo ng labanan ng 100 tao. Ang agimat na ito ay nilagyan ng tatak ng ating dugo. Mananatili itong tulog sa ordinaryong mga araw. Pero kung ang pamilya Bay ay dumanas ng matinding panganib sa pagitan ng buhay at kamatayan, kusang gigising ito para protektahan kayo. Lolo, huwag po kayong mabahala o mag-alala. Magsikap ka ng dahan-dahan at matatag. Kapag naging mahusay ka na sa sining ng pakikipaglaban,
Tiyak na muling magkikita tayong maglolo. Umalis ka rito sa loob ng 10 segundo. Kung hindi, mamamatay ka pagkalipas nyun. Hahaha, may lakas ka ng loob, ah. Pero sayang, hindi mo pa rin kayang tapatan ang aking banal na tatak. Kasamang Dawes, napakahusay ng iyong kakayahang magtago. Ano ang iyong kagalang-galang na pangalan? Gusto ko ng isang pwesto. Ha. Puno ng mga mahihigpit na selyo at harang ang yungib na iyon. Kung magtutulungan tayo, pareho tayong makikinabang. Ano sa tingin mo, kasamang Dawes? Huling labanan. Kasama, hindi ko akalaing may natitira ka palang alas. Iligtas mo ako. Maawa ka sa aking buhay. Magsasara na ang mundo ng pakikipaglaban. Mapapasa iyo ang lahat ng nakatagong kayamanan. limang nasa yugto ng Foundation Establishment. Ito ay isang hukbong may lubos na katapatan upang pag-isahin ang lahat. Tapos na ang bakasyon. Oras na para bumalik at kumuha ng ilang mga sirang elixir. Nagbalik na ang aking mga alaala. Bukas, panoorin mo kung paano ko gagawin ang Juyuan Elixir. Ang Juyuan Elixir ay sadyang perpekto para sa akin. Master Mo, ang Ice Swallow Grass na ipinadala mula sa Frozen Valley ay nasira sa daan. Nawala sa balanse ang yelo at apoy. Malapit na itong malanta. Master, noong kabataan ko po habang naglalakbay ako, nakakita po ako ng mga ordinaryong manggagamot na pinagsasama ang maligamgam na tubig at malamig na hamog para ihalo sa mga halamang gamot. Maaari po bang sumubok ang inyong alagad, kapangahasan, isang chi? Refining na nasa 3 antas na basura, nangangahas na humawak dito. Kung masira ang 2 antas ng mahiwagang halaman na ito, kaya mo bang panag-utan? Ilang porsyento ang kasiguruhan mo? 50%. Bibigyan kita ng oras habang natutupok ang isang insenso. Kapag nagtagumpay ka, gagantimpalaan ka. Pero kapag nabigo ka, bukas na bukas din ay lumayas ka pabalik sa Wastepail Courtyard. Paano ito naging posible? Sapat na ang 6 na shichen. Mananatili ka rito ngayong gabi para magbantay. Iulat mo agad sa akin kapag may kakaibang mangyari. Senior Brother Mo, sa utos po ng aking master, humihingi po ako ng isang bote ng Qingshin Elixir para sa paghahanda sa malaking labanan. Pagkatapos ng 3 araw, sina Marshal Nephew Cheng at Bei, matagal-tagal na rin po tayong hindi nagkikita, Marshal Uncle Bai. Ito po ang mga tala ng aking pag-insayo sa Changchun Palace noong aking kabataan. Mag-ensayo ka ng mabuti. Huwag mong bibigwin ng tiwala at paggabay ni Senior Brother Mo. Maraming salamat po, Marshal Uncle. Pinakamainam na inumin agad ang elixir na ito. Ipadala ito sa Qingzu Peak at ibigay kay Junior Sister Baiji. Tagumpay, handa na ang Qingshin Elixir. Ito ang bili ng Master, pinakamainam na inumin ito agad. Ilang taon nang nasa bulwagan ng elixir si Marshal Nephew Bei. Ngunit tila walang gaanong pag-unlad ang kanyang antas ng pag-insayo. May kabagalan po ang aking talento, Master. Swerte lang po. Swerte lang po nung nasa lambak sa labas ng Chizuan. Kitang-kita naman na matagal ka nang nasa huling yugto ng pagpino ng Chi. Pero ngayong nagkita tayong muli, ang pinapakita mo lang ay ang 3 antas ng pagpino ng Chi. Walang ibang tao rito. Ano ba talaga ang tunay mong antas? Pati ba naman ako ay paglilihiman mo? Tiyang Bai, ngayong nasa antas na kayo ng pundasyon. Sa mundo ng kultibasyon, may mga pagkakataong hindi madaling ipaliwanag. At tungkol naman sa antas ko, mahalaga pa ba yon? Ayaw ko lang na mapariwara ang landas mo sa kultibasyon dahil lang sa pagtatago mo ng iyong antas. Kung ipapakita mo lang ang tunay mong antas, hindi mag-aalangan si senior brother mo na ituro sa iyo ang lahat ng kanyang kaalaman. Noong tinanong kita noon kung magpapatuloy ka pa sa kultibasyon, bakit napakaporsigido mong sumagot na magpapatuloy ka? Dahil gusto ko pong mabuhay. Gusto ko pong mabuhay ng mas maganda at mas matagal. Ang mga nagpapakita ng labis na talas ay madaling mabali. Kayo, Tiyang Bai, na nasa mataas na antas ng pundasyon.
Siguradong mas nauunawaan ninyo ang ibig kong sabihin. Dahil nga nauunawaan ko, kaya mas lalo akong nanghihinayang. Sa pagitan nating dalawa, parang laging may napakalaking agwat na nakaharang. Magkaiba ang ating antas at katayuan. Ganyan talaga ang patakaran. Kung gayon, magpapaalam na po muna ang inyong alagad. Si Lin Zuyaw ng Xuanbing Sect ay nakarating na sa antas ng Gintong Core noong nakaraang buwan. Sa susunod na 2 buwan, gaganapin na ang paligsahan para sa mga alagad ng antas ng pundasyon. Ang 3 mangganguna ay makakapasok sa Hualing Pool upang linisin at palakasin ang kanilang spiritual roots. At maaari silang magsama ng isa pang tao. Kung mapapabilang ako sa 3 mangganguna, isasama kita sa loob. Maaaring ng tubig ng Hualing Pool ang makapagbigay muli ng buhay sa iyong tuyot. At matulungang mabuhay muli ang iyong makalangit na spiritual root. Kapag nangyari iyon, may papakita mo na ng buong laya ang tunay mong antas. Bakit ninyo po ako tinutulungan ng ganito, Tiyang Bai? Isipin mo na lang na pambayad utang ko ito sa pagliligtas mo sa buhay ko noon. Gagawin ko po ang lahat ng aking makakaya. Ano po ang mga patakaran sa paligsahan? Bubunot ng pangalan para sa laban. At bawal gumamit ng mga mahiwagang kagamitan, talismans, at spiritual pets. Tiyo, kung nagtitiwala kayo sa akin, pakiusap, ilihim ninyo ang inyong masasaksihan. Ikaw, nakaabot ka na sa antas ng pundasyon. Paano? Paanong nangyari ito? Naintindihan nyo na ba ngayon, Tiyo, kung bakit ko kailangang magtimpi? Akala ko kasi hanggang sa rurok lang ng pagsasanay ng chi ang kaya mo sa paligsahang ito. Punong-puno ng mga malalakas na eksperto ang torniyong iyon. Para sa isang bagong sampa pa lang sa antas ng pundasyon, ang pagsali ay parang pagpapakamatay. Tulad ng gamugamong lumalapit sa apoy. Pero paano kung kaya ko kayong ihatid hanggang sa nangungunang 3? Ito ay isang ganap na gulang na Iron Tiger Wasp na ang lakas ay katumbas ng huling yugto ng pundasyon. Pansamantala ko munang ipapahiram sa inyo ang kulisap na ito. Tiyo, kapag kasama ninyo siya, ang pagpasok sa nangungunang 3 ay napakadali na lang. Bakit mo ako tinutulungan ng ganito? Nakahanda kayong sumugal para sa akin, Tiyo. Kaya nararapat lamang na suklian ko rin ang inyong kabutihan. Paano ko ba siya makokontrol? Susunod siya sa inyong mga simpleng utos. Maraming salamat. Sa lawa ng Hualing, tiyak na isasama kita sa loob doon. Ang pagsusulit para sa unang antas ng Alchemist. Nakapasa ako. Dahil po ito sa inyong matiyagang paggabay, Guro. Ano nga palang ipinangako sa iyo ni Junior Sister Bai? Binigyan lang po ako ni Tiyang Bai ng kaunting pampalakas ng loob bilang kanyang disipulo. Mukhang may malasakit nga talaga siya sa iyo. Simula bukas, tuturuan kitang gumawa ng chi pill at rejuvenation pill. Bukod dito, bilang isang alchemist ng unang antas, kailangan mong makagawa ng 10 salang ng gamot bawat buwan. Kapag lumampas sa 40% ang tagumpay ng iyong paggawa, maaari mong itabi para sa sarili mo ang 10% ng mga nagawang gamot. Junior Brother Bai, mukhang hindi yata pantay ang pagkakabilog ng mga gamot mo. Marami silang bawas sa kalidad. Kaya para sa buwang ito, 70% lang ng mga puntos ng kontribusyon ang maibibigay ko sa iyo. Senior Brother Leo, ayon sa patakaran ng bulwangga ng Alkaimaya, ang pinakamahalaga sa mga mababang uri ng gamot ay ang bisa nito sa katawan. At hindi ang perpektong hugis nito. At saka, ang pagsusuri sa kalidad nito, ay mukhang hindi naman yata trabaho ng isang disipulong tagapamahala. Mabuti. Napakabuti. Mukhang kabisadong kabisado ni Junior Brother Bai ang mga patakaran. Ibibigay ko pa rin ang mga puntos mo ng buo. Pero tandaan mo, magulo at mapanganib ang takbo ng buhay dito sa bulwangga ng Alkaimaya. Mag-ingat ka baka malunod ka. Si Liu Wenchang ay bata ni Wuyong. May hindi kami pagkakaunawaan ni Wuyong noon pa. Gusto lang talaga nilang manggulo. Ito ang Race 8 at ang aking mga personal na tala sa paggawa ng Soul Nourishing Pill. Pag-aralan mo itong mabuti. Maraming salamat sa inyong payo, Master Ma. Ang nangungunang 3 sa paligsahang ito. Maaari ka ring magsama ng isa pang tao sa lawa ng Hualing. Ang kapangyarihan ng pakikipagkontrata ay bahagi rin ng lakas. Ha 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 ha. Kapatid na Bai, hindi mo ako matatalo. Senior Sister Joe, ibuhos mo na ang lahat ng iyong lakas. Harapin mo ang lakas ng aking bituin. Bakit mo pa pinipilit ang sarili mo? Isa pa.
Kung ganoon, ipapaunawa ko sa iyo ang agwat ng ating antas, na hindi kailanman mapupunan ng anumang panlabas na bagay. Ginawa mo na ang lahat, sumuko ka na. Senior sister, hindi pa ako talo. Tama na. Sumusuko na si Zhou Yuan. Pamangking Bai, saan mo nakuha ang kakaibang insektong iyan? Bilang sagot sa Valley Master, nagkataon pong natagpuan ko ito sa masukal na bundok matapos nitong makipaglaban sa isang demonyong sawa kung saan pareho silang sugatan. Mapalad po itong napaamo ng inyong alagad, dahil ito ay iyong kapalaran. Huwag mong sasayangin ang biyayang ito. Tiyak na sa atin na ang pwesto sa nangungunang tatlo. Ngayon, maghihintay na lamang tayo para sa lawa ng huwaling. Sino ang maglalakas loob na pigilan kayo? Isasama ko ang aking alagad na si Zhou Ming. Isasama ko ang alagad ng bulwagan ng Alkaimaya na si Bei Hanfeng. Pagbati po sa inyong lahat, mga guro. Ang lantang banal na ugat ng langit na iyon. Bakit nagsama ng isang walang kwentang tao si Master Bai? Isasama talaga ni kapatid na Bai ang matandang walang silbi na iyan sa lawa. Isa itong napakalaking pagsasayang. Gusto ba akong diktahan ni Senior Brother Leo? Patay na ang espiritual na ugat ng batang iyan. Bakit pa sasayangin ang pagkakataong ito? Tama na. Dahil yan ang pasya ni Pamangking Bai. Hayaang pumasok siya sa lawa ayon sa patakaran. HMPH, gaya ng inaasahan, isa nga lang siyang matandang walang silbi. Ito ang senyales ng muling pagkabuhay ng banal na ugat ng langit. Ang pakiramdam ng pagiging bata muli. Tingnan mo, bumabate siya. Umaabot sa 70 zang sa kalangitan ng liwanag ng bituin. Muli ngang nabuhay ang kanyang espiritual na ugat. Ha 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 ha. Ang tuyong kahoy ay muling sumibol, napakahusay, napakahusay. Kumusta ang epekto? Nabawasan po ng halos 20% ang dumi sa aking espiritual na ugat. At naging mas matatag naman po ang aking espiritual na ugat. May kaunti rin pong pag-unlad ang aking pagsasanay. Upang sumagot sa Valley Master, ang aking espiritual na ugat ay bumalik na sa katamtamang antas. Mula sa araw na ito, ibabalik na ang lahat ng mga pribilehiyo mo bilang isang inner disciple. Maraming salamat po, Valley Master. Ngayong bumalik na sa katamtamang antas ang iyong espiritual na ugat, maaari mo nang ipakita ang iyong kakayahan ng paunti-unti sa susunod. At wala na ring magdududa sa iyo. Maraming salamat po, Tiyo. Oras na para pagbayarin kita, Liu Wenchang. Ang biyaya ba mula sa Hualing Pool? Opo. Bumalik na po sa katamtamang antas ang aking espiritual na ugat at muling nabuo ang aking pisikal na katawan, HMM. Siguraduhin mong marating ang foundation establishment bago maubos ang iyong buhay. At para naman kay Liu Wenchang, ano ang balak mo sa kanya? Kaka-rating ko pa lamang po, kaya hindi ko pa po ito na pag-iisip ang mabuti. Ang nais ko lang po ngayon ay magkaroon ng matatag na posisyon sa PhilHall. At magagawa ko lamang yun sa pamamagitan ng aking sariling lakas. Ipapaayos ko ang iyong pagsali sa pagsusulit para sa ikalawang antas ng alchemist sa susunod na buwan. Kapag narating mo na ang ikalawang antas, wala nang karapatan si Liu Wenchang na pakialaman ka. At kailangan pa niyang sumunod sa bawat utos mo. Maraming salamat sa inyong tulong, Master. Malaking balita, Junior Brother Bei, inihanda na ang unang antas ng Philroom para sa iyo. Salamat sa iyong mabuting intensyon, Senior Brother Leo, ngunit sapat na sa akin ang iyong magandang kalooban. Inutusan ako ni Master Joe na pansamantalang manatili sa silid ng Jia at huwag muna itong palitan.
Ako na ang kakausap kay Master Joe, kaya hindi mo na kailangang magdahilan. Kailangan ko pa ring ihanda ang aking pugon para sa paggawa ng gamot. Pamangking Wei, hindi ka naman isang second-grade alchemist, kaya dapat kang umalis agad sa silid ng Jia bukas na bukas din. Tiyong Wu. Hindi ba't mas mabuting isanggunin muna natin ang bagay na ito kay Master Joe? Huwag mo akong takutin gamit ang pangalan ni Master Joe, hindi ko po intensyong gawin yon. Kung walang direktang utos mula kay Master Joe, sige, napakahusay. Kung ganyan ang gusto mo, dadaanin natin ito sa patakaran. Ngayong buwan, kailangan mong gumawa ng 10 salang ng Chi Refining Pills at dapat ay lumampas sa 60% ang tagumpay nito. At kailangan ding may makuha kang hindi bababa sa 3 piraso ng katamtamang kalidad. Kapag nabigo ka, ibabawas ang iyong 3 buwang kontribusyon at ibabalik ka sa pagiging isang baguhang tagagawa ng gamot. Tatanggapin mo ba ito? Tinatanggap ng disipulong ito ang pagsubok para sa ikalawang antas ng Alchemy ko 10 araw mula ngayon. Maghintay lang kayo. Naglalakas loob siyang magpasubok sa ikalawang antas, isa itong malaking katatawanan. Masyado siyang kinukonsinti ni Master Mo. Isa itong malaking kahihiyan sa bulwangga ng Alkaimaya. Simula ng pagsisindi ng apoy. Ang paraan niya ng pagkontrol sa apoy. Bukas. 5 paeldores ang nabuo, ngunit walang kahit isang katamtamang uri. 50% lang ang tsansa ng pagkakabuo nito. 5 paeldores ang nabuo at 3 rito ay katamtamang uri. Pumasa sa pagsubok si Bei Hanfeng. Simula sa araw na ito, itinaas na ang iyong antas bilang ikalawang antas ng Alchemy ko. Makukuha mo na rin ang sarili mong silid Jiazi para sa paggawa ng paeldores. At may karapatan ka ring mag-utos sa lahat ng disipulong mas mababa ang antas sa pundasyon sa loob ng Bulwangen. Master Wei. Master Wei. Si Liu Wenchang. Simula bukas, ang aking silid Jiazi ay ikaw na ang mamamahala sa paglilinis. Naiintindihan mo ba? Oo po. Ang disipulong ito. Kaya bilisan mo, ihanda at ayusin mo na ang aking sariling silid Jiazi. Ito ang aking mga tala sa paggawa ng paeldores ng pundasyon noong kabataan ko. Kung maiintindihan mo ito at magagawa ang paeldores na iyan, wala nang sino man sa bulwangga ng Alkaimaya ang makakapangahas na saktan ka kahit kaunti. Ito, ang mga tala sa paggawa ng paeldores ng pundasyon. Maraming salamat, Master. Pagkalipas ng 3 taon, ang Tianan Alchemy Exchange Conference ay gaganapin at pangungunahan ng sekta ng Xuanbing. Kailangang magpadala ng isang koponan ng ating lambak ng Huangfeng. Pangungunahan nito ni Master Joe. At para naman sa 4 na slot ng ikalawang antas ng Alchemy ko. Bukod kina Hisom, Zhao Yuanhai, at Li Moxu, ang huling pwesto ay mapupunta kay Bei Hanfeng. Hall Master, kahit mataas ang talento ni Junior Brother Bei, 2 buwan pa lamang simula nang marating niya ang ikalawang antas. Hindi kaya masyado itong nagmamadali. Tama po, natatakot akong kulang pa sa karanasan si Junior Brother Bei. Napagpasyahan na ito. Sa darating na 3 taon, dapat ninyong ituon ang inyong buong isip at lakas sa pagsasanay. Maraming henyo ang lumitaw sa sekta ng Xuanbing nitong mga nakaraang taon. Lalo na ang bago nilang elder ng gintong ubod na si Lin. Si Zhu Yao. Hindi lang pambihira ang kanyang talento, napakataas ng kanyang kaalaman at pananaw sa sining ng alkemiya. Kapag nagpakita siya doon, kailangan mong maging maingat sa bawat kilos at salita mo, Lin Zhu Yao. Tanda ko po, Guro. Kuya Feng, miss na miss ka na ni Xiao Zhu. Ito ba ang lugar na inangkin mo? Narehistro na ito sa bulwagan ng Alkemiya, isang malaking katatawanan. 3 araw na ang nakalipas nang ipaalam ko ito ng pasalita sa bulwagan ng pamamahala. Isang hamak na nasa yugto lang ng pagsasanay ng Chi. Akala mo ba dahil lang naging pangalawang antas ka na ng Alchemy ko, ay maaari mo na kaming maliitin?
Ang tirahang ito, kailangan mo itong isuko ngayon sa ayaw at sa gusto mo. Wala kang magagawa kundi ibigay ito. Senior Brother Han, ayon sa mga batas ng sekta, ang katayuan ng isang pangalawang antas ng Alchemico ay kapantay ng foundation building. Ang utusan mo ang aking junior brother, ay isa ring kapangahasan. Bukod pa doon, ang mga Alchemico ay may ganap na prioridad sa pagpili ng lokasyon. Kung pipilitin mo itong agawin, pumunta tayo ngayon din sa bulwagan ng parusa, at hayaang ang elder ang magpasya. Ha ha ha, sige, napakaganda. Han Feng, magtatagpo pa ang landas natin. Tingnan na lang natin. 3 taon. Linisin at ihanda ninyo ang 6 na ektarya ng mahiwagang bukirin sa silangan sa loob ng 3 araw. Ang mga tabletang ito na nasa pangalawang antas, tanggapin ninyo bilang regalo sa ating unang pagkikita. Mula ngayon, makakatanggap kayo ng mga mahiwagang tableta buwan-buwan. Kapag sagana ang ani sa bukirin, may naghihintay na malaking gantimpala sa inyo. Handa kaming magbuwis ng buhay para sa inyo, dakilang Alchemico. Ito ang 2,000 mababang uri ng Spirit Stones. Gusto kong magpatayo ng isang 3 palapag na pangunahing gusali. Dapat ay mayroon itong silid alkemiya at silid nilay. Kailangang matitibay ang mga gagamiting materyales. Mas mabilis matapos ang paggawa, mas mabuti. Huwag kayong mag-alala, dakilang Alchemico. Makakaasa kayong matatapos ito ng may kalidad sa loob ng 2 buwan. Dakilang Alchemicong Bay, napakaliit nga naman ng mundo. Hindi ko naman talaga balak na hintayin ka. Nagkataon lang na dumaan ako rito. At naisipan ko lang tirisin ang isang asong hindi marunong sumunod sa patakaran. Oh, talaga ba? Medyo kawili-wili ito. Mukhang marami kang tinatagong lihim. Panimulang antas pa lang ng pundasyon. Itinago mo pala ang tunay mong lakas. Senior Brother An, hindi ba't sabi mo ay dudurugin mo lang ang isang hamak na langgam? Ano naman kung nasa antas ka ng pundasyon? Ilang dekada na akong nasa antas ng pundasyon. Paano makakapantay ang isang paslit na katulad mo sa naipon kong lakas? Isang mahiwagang sandata pala. Atake ng Chaos. Hinding-hindi ka patatawarin ng aking guro. Napakaingay mo naman. Bumalik kagad sa bulwagan ng Alkaimaya. May dumating na mga tauhan mula sa bulwagan ng parusa. Hindi ko alam kung bakit. Si Hanlai ng Laiyangpik, namatay na ang kanyang lampara ng kaluluwa. Nalaman ng bulwagan ng parusa na nagkaroon kayo ng pagtatalo dahil sa kuwebang tirahan. Naroon si tagapangasiwang Son sa gilid ng bulwagan. Tandaan mo, nitong mga nakaraang araw ay naroon ka lang sa kuwebang tirahan para magbantay sa mga gumagawa. At wala ka ng iba pang nalalaman. Nauunawaan ko po, aking guro. Tagapangasiwang Son, narito na po ang tao. Kung may itatanong ka, magtanong ka na. Huwag mong maantala ang paggawa ng tableta ng aking disipulo. Haha, Master Bay. Ayon sa aming pagsisiyasat bago namatay si kapatid na Han, ay nagkaroon siya ng matinding alitan sa inyo dahil sa kuwebang tirahan. Totoo nga iyan. Nais niyang agawin sa akin ang kuwebang tirahan na nakarehistro na sa pangalan ko. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Kaya bumalik na ako sa bundok upang magbantay sa pagpapatayo. Sila Son Jian at ang iba pang mga manggagawa at katulong ay maaaring magpatotoo. Master, pumunta po kayo sa merkado ng araw na iyon para mamili. At ang huling lugar kung saan nakita si kapatid na Han ay malapit din sa merkadong iyon. Masyado namang nagkataon ng oras ng mga pangyayaring iyon. Tagapangasiwang Son, ano ang ibig mong sabihin? Aling mahigpit na batas ng sekta ang nagbabawal sa isang alkaimiko na pumunta sa merkado? O kaya naman? Nasa tingin mo, ang isang katulad ko na nasa ika-4 na antas pa lang ng pagsasanay ng chi, ay magagawa sa gitna ng kawalan. Napatayin ang nakatataas kong kapatid na si Han na nasa antas na ng pundasyon. Ganoon ba? Huminahon po kayo, Master Bay.
Gumagawa lamang po ako ng pangkaraniwang pagsisiyasat. Sana ay maunawaan ninyo. Ngayong tapos ka ng magtanong, lumayas ka na. Sa susunod na may ipatatawag ang bulwagan para tanungin ang mga tao ko. Tiyakin mong timbangin mo muna ang sarili mo. Hindi ko po makuha ang ibig ninyong sabihin. Pinangunahan ni Master Pei ang pagsil sa mga kasulatan ni Likang upang tulungan siyang maabot ang kaganapan. Nais niyang sumubok na marating ang antas ng gintong core. Agad niyang kailangan ng Paeldores ng pagpapakalma ng isip upang labanan ang kanyang panloob na demonyo. Ang mismong may-ari ng tindahan ang nag-asikaso nito. Doble ang makukuha mong mga puntos ng kontribusyon. Ning, handa ka bang tanggapin ito? Ito ang pinakamagandang pagkakataon upang makilala ang iyong pangalan. Tinatanggap ko. Bei Hanfeng, magtungo ka agad sa aking yungib. Oras na para ibalik ko ito sa'yo. Tiyong guro, bakit ninyo ako ipinatawag ng ganito kabilis ngayong araw? May kaguluhan ba sa panig ng bulwagan? Napakatalas talaga ng pakiramdam mo. Mismong si Elderly ang nagtungo sa bulwagan upang siyasatin ang mga kasulatan. Bilang isang pangalawang antas na alchemist, ikaw ang pinaka-pinaghihinalaan niya sa mga sandaling ito. Hayaan mo siyang maghinala kung gusto niya, basta't walang matibay na ebidensya. Sa kanyang katayuan bilang isang dakilang gintong core, hindi naman siya basta-basta makagagawa ng kasalanan para lamang patayin ako. Na isa lamang pangalawang antas na alchemist, madaling iwasan ng hayagang pag-atake. Ngunit mahirap iwasan ng patagang palaso. Huwag na huwag kang aalis ng sekta sa mga susunod na araw. Isang taon nang nakalipas noong maitatag ko ang aking pundasyon. Tinanong ako ng aking guro kung ano ang tunay na mithiin ng aking puso. Malungkot at mapag-isa ang landas patungo sa immortalidad. Kung minsan, mas mahirap pang makatagpo ng isang tunay na kaibigan kaysa sa maging dalubhasa sa mga batas ng sining. Alam kong mayroon kang inililihim. Hindi ko ito tatanungin at hindi ko ito pakikialaman. Isang bagay lang ang itatanong ko sa'yo, Bei Hanfeng. Handa ka bang maging kasama ko sa landas na ito? Ang pagiging kasama sa landas na ito ay hindi katulad ng pagiging ordinaryong magkasama sa sekta. Ito ay ang pagtitiwala ng buhay at kamatayan sa isa't isa. Isang bigkis upang magkasamang marating ang buhay na walang hanggan. Ako ay isa lamang bulok na kahoy na umabot ng 100 taon bago na itatag ang pundasyon. Nangangamba akong maging pabigat sa iyo sa tapat na landas na ito. Kung natatakot akong mapabigatan, hindi ko na sana ikaw ipinatawag dito. Nagsasanay ako sa landas na ito ng buong katapatan sa aking puso. Sa tingin mo ba'y hindi ka karapat-dapat? Ngunit naniniwala akong karapat-dapat ka, Bei Hanfeng. Ha 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 ha. Kung gayon, sumasaludo si Hanfeng sa iyo, kasamahan. Sumasaludo ako sa iyo. Bukas, inutusan akong pumunta sa latian ng UG para kumuha ng mga halamang gamot. Iwan ko sa iyo ang medalyon ng katahimikan na ito upang mapayapa ang iyong isip. Kung sumobra na ang panggigipit ni Elderly, pumunta ka agad sa aking guro. Mag-iingat ka, kasamahan. Ang pagsubok sa hanay ng Layang Peak ay hindi na mapipigilan, dahil wala ng paraan para iwasan ito. Kung ganoon, mas mabuti pang yanijin ko ang buong kalangitan. Magsisimulang mag-refine ng elixir ang alchemist ng ikalawang antas na si Bei Hanfeng pagkalipas ng 3 araw. Upang likhain ang pinakamataas na uri ng elixir sa ikalawang antas, ang Roxy Elixir. Ilang buwan pa lamang siyang nagiging alchemist ng ikalawang antas, ngunit naglalakas loob na siyang mag-refine ng Foundation Elixir. Noon nga, si Master Mo ay inabot ng 3 taon ng paulit-ulit na pagkabigo, bago siya nakagawa ng kahit isang batch ng mababang kalidad. Ang ginagawa niyang ito ay parang pag-aaksaya lamang ng libo-libong Spirit Stone. Kasamahang Mo, hindi mo ba talaga siya pipigilan? Kung mabaygo siya, tuluyang masisira ang kanyang reputasyon. Hayaan mo siyang sumubok. Alam niya sa sarili niya na binabantayan siya ng makamandag na ahas na si Elderly. Tanging sa pagpapakita lamang ng kanyang natatanging kakayahan, siya tuluyang makakapagtatag ng matibay na posisyon sa sekta. Gusto mo bang gamitin ang pagkaaksaya niya sa mga halamang gamot upang pilitin ang bulwagan ng elixir na parusahan siya? Napakahangal mo. Kung magkamali man siya at masira ang elixir, ang tanging magiging parusa lamang sa kanya ay bawas sa contribution points. Ngunit, paano kung magtagumpay siya? Iilan lamang sa buong sekta ang may kakayahang gumawa ng Foundation Elixir. Kung magtagumpay siya sa paglikha ng elixir na ito,
Kahit na ito ay may mababang kalidad lamang, magiging ganap na kakaiba na ang kanyang katayuan. Para lamang sa isang patay na si Hanyan, ang kalabanin ng ganyang uri ng alchemist ay hinding-hindi magiging isang matalinong pasya. Ipalaganap ang aking utos. Walang sino mang alagad ng Laiyang Peak ang maaaring nanggulo kay Bei Hanfeng sa mga panahong ito. Masusunod. Bei Hanfeng, mas mabuti pang magtagumpay ka nga talaga. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong magmamakaawa ka na lamang na mamatay. 3 araw na. Dapat ay pumanaw na ang Emperatrice. Sumabog ang furnace. Mabibigo na yata. Ito ang tunog ng peal chiming. Apat na guhit ng Paeldores, ito nga ay isang pambihirang Paeldores ng pagpapatatag. Tunay ngang pambihirang Paeldores ng pagpapatatag. 4 na Paeldores sa iisang hurno. Bei Hanfeng, pagkatapos ng araw na ito, sa buong sekta para sa mga wala pa sa antas ng pagpapatatag. Ikaw na ang nangunguna. Nasaan ang pambihirang Paeldores ng pagpapatatag? Bei Hanfeng, ang Paeldores na ito. Handa akong magbayad ng 20,000 mababang uri ng espiritual na bato at isang katamtamang uri ng espiritual na sandata para ipalit dito. Hindi ko po ito ipagpapalit, Elder. Nais po ng iyong alagad na gamitin ang Paeldores na ito para sa pagkakataong makapasok sa 3 palapag ng bulwagan ng mga banal na kasulatan. Kailangan ko po ang inyong pangako bilang aking guarantor. Ha 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 ha. Magaling na bata, may lakas ng loob ka. Ako ang tatayong guarantor mo para riyan at bibigyan pa kita ng isang token ng bulwagan ng Chi. Humayo ka at pumili ng isang espiritual na sandata, Master Wei, para sa mababang klaseng Paeldores ng pagpapatatag ngayong araw. Mag-aalok ako ng 3,610 espiritual na bato para ibawas sa kwenta ng bulwagan ng mga espiritu. Gantimpalaan mo po ako ng isa, Master Kiyo. Ang makagawa ng isang pambihirang Paeldores ng pagpapatatag. Sa hinaharap, tiyak na dadagsain ang kanyang pintuan ng mga nagnanais humingi ng Paeldores. Kung malalaman lang ng mga taga-Laiyang Peak ang tungkol dito, baka magliparan ang kanilang mga kaluluwa sa matinding takot. May utos ang Panginoon ng Lambak, pinapapunta si Master Bei sa bulwagan ng Roofing ngayon din. Bei Hanfeng, dahil nagawa mo ang pambihirang Paeldores ng pagpapatatag, ito ay isang malaking kapalaran para sa ating lambak ng Huangfeng. Pinayagan ka na ni Elder Zhao na pumasok sa 3 palapag ng bulwagan ng mga banal na kasulatan. Kaya ako na mismo ang tatayong pangalawang guarantor mo. Maraming salamat po, Panginoon ng Lambak. Ito ang iyong pass para sa 3 palapag ng bulwagan ng mga banal na kasulatan. Mayroon kang 10 araw para gamitin ito. Simula sa buwang ito, doble ang matatanggap mong buwan ng allowance katumbas ng sa isang alagad sa antas ng pagpapatatag. At binibigyan ka rin ng espesyal na pahintulot na magbukas ng tindahan sa pamilihan. At magtayo ng sarili mong negosyo para magbenta ng mga Paeldores. Nais kong hilingin sa iyo na gumawa ng isang hurno ng Paeldores ng pagpapatahimik ng diwa, upang labanan ang mga lihim na demonyo sa isipan. Kakayanin mo bang tanggapin ang gawaing ito? Gagawin po ng iyong alagad ang lahat ng makakaya para subukan ito. Ang pagkamatay ni Hanlai. Batid ko na ito. Protektibo si Elderly sa kanyang mga tauhan kaya hindi maiiwasang paghinalaan kanya. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon. Ako na ang baalang pumihil kay Elderly. Ngunit dapat mong tandaan, sa loob ng sekta, lakas at kakayahan ang nangingibabaw. Kahit gaano ka pa kahusay sa alkemiya, pantulong lamang ito. Kailangan mong mabuo ang iyong pundasyon sa lalong madaling panahon, upang tunay kang makatayo ng matatag. Sige na. Kung magtatagumpay ka sa paggawa ng tabletang pampakalma ng kaluluwa, tiyak na bibigyan ka ng sekta ng malaking gantimpala. Nauunawaan mo ba ang mga sinabi ng pinuno ng Lambak? Ang pangunahing sangkap sa tabletang pampakalma ay ang damong pampakalma ng kaluluwa. At 3 piraso na lamang nito ang natitira sa buong sekta. Hindi tayo maaaring magkamali rito. Ito ang aking mga tala at kaalaman sa paggawa ng gamot noong aking kabataan. Gawin mo ng maayos ang iyong tungkulin. Salamat sa inyong gabay, Elder. Gagawin po ng inyong alagad ang lahat ng aking makakaya.
Tatlong katamtamang uri ng tabletang pampakalma ng kaluluwa. Bei Hanfeng, ang iyong husay sa sining ng alkemiya, ay tunay na kahanga-hanga at pambihira. Mabuti, mabuti. Humayo ka na muna para magpahinga at magpalakas ng iyong enerhiya. Ako na mismo ang magdadala ng mga tableta sa pangunahing bundok upang iulat ang tagumpay na ito. Ang inyong alagad na si Bei Hanfeng ay nagbibigay galang sa inyo, Elder. Dumaan lamang ako rito sa bundok ng Qingzhou upang bisitahin ka. Mahigit 10 taon ka na rin kasapi ng sekta. At ngayon ay kaya mo nang gumawa ng pinakamataas na uri ng tabletang pampatibay ng pundasyon at katamtamang uri ng tabletang pampakalma ng kaluluwa. Ang ganitong kabilis sa pag-unlad ay bihira lamang makita sa loob ng 1,000 taon dito sa lambak ng Huangfeng. Sayang nga lamang ang aking alagad na si Hanli. Kung buhay pa sana siya ngayon, tiyak na madalas siyang pupunta rito upang humingi ng payo sa iyo. Sa katunayan po, 1 beses ko pa lamang nakasalamuha si Senior Brother Han. Nang mabalitaan kong may masamang nangyari sa kanya, tunay po akong nalungkot. Bagaman hindi naging gaanong matagumpay si Hanli, ay marami rin kaming pinagsamahan sa loob ng maraming taon. Ngayong wala na siya, kailangan ko pa ring bigyan ng katarungan ang kanyang pagpanaw. Tunay ngang mahalaga sa inyo ang inyong alagad, Elder. Tungkol naman sa nangyari kay Senior Brother Han, tiyak na gagawin ng bulwagan ng disiplina ang lahat upang imbestigahan ito. Tama, may sariling batas at patakaran ang sekta. Ikaw na ngayon ang pinagkakatiwalaan ng pinuno ng lambak at ng bulwagan ng alkemiya. Kung sakaling magkaroon ka ng hirap sa hinaharap, pumunta ka lang sa tuktok ng Laiyang para hanapin ako. Maraming salamat sa inyong kabutihan, Elder. Si Li Chang, na isang alagad mula sa pangunahing tuktok, ay sasailalim sa pagbuo ng kanyang gintong core ngayong araw. Lahat ng alagad ng ating sekta ay malayang sumaksi sa seremonya. Nako, masyadong malakas ang mga demonyo sa kanyang isipan. Mukhang hindi niya na ito kakayaning malampasan. Ah, nalagpasan niya. Matagumpay na nabuo ni Senior Brother Lee ang kanyang gintong core. May panibago na namang eksperto sa antas ng gintong core ang ating Huangfeng Valley. Binabati kita, Senior Brother Lee. Simula sa araw na ito, si Lee Kang ay ganap ng isang cultivator sa antas ng gintong core. Papasok sa bulwagan ng mga elder, at bibigyan ng pamagat na Xuan Li. Ha? Kung wala ang iyong Ding Shenpil, sa harap ng pagsubok ng mga demonyo sa aking isipan, tiyak na naglaho na ang aking buhay at kapangyarihan. Itong Lightning Strike Talisman na ito, ay naglalaman ng buong lakas ng aking pag-atake sa panimulang antas ng aking gintong core. Sa oras ng matinding panganib, maaari nitong iligtas ang buhay mo. Maraming salamat sa inyong napakahalagang regalo, Gen Ren. Handa na ang lahat. Oras na para tuluyang lampasan ang aking kasalukuyang antas. Ipagpapatuloy ko ang huling yugto ng aking foundation establishment. Ang bagong kakayahang ito ay nakabatay sa pagpino ng mga mababang antas na mahiwagang kagamitan.
sa pamamagitan ng pagsasama ng dalawang kagamitan na may parehong antas, upang makalika ng isang sandata na maaaring lumakas ng walang katapusan. Sa pamamagitan ng paglamon sa 10 sandata na kapareho ng antas nito o 3 sandata na mas mataas ang antas, ay maaari na itong mag-upgrade ng walang katapusan. Basta't makalamon ito ng sapat na mga mahiwagang sandata, agad itong ongat sa susunod na antas. Ito ang tunay na banal na sandata na nakakabit sa aking kaluluwa. Master, magsisimula na ang Tianan Alchemy Conference. Mangyaring magtipon sa bulwagan ng mga tableta pagkalipas ng 3 araw. Matapos ang 2 taon ng tahimik na pagsasanay sa sekta ng Xuanbing. Ang aking kapangyarihan ay lumago ng husto. At dahil mayroon pa akong banal na sandata na patuloy na lumalakas, ang mga alas ko ngayon ay sapat na upang yanijin ang buong mundo. Lin Zuyao. Pagkalipas ng 2 buwan, magkikita tayo sa sekta ng Xuanbing. Kahit isa kang alchemist ng ikalawang antas, mababa pa rin ang antas ng iyong lakas. Tiyak na mamaliitin ka lang ng mga tao sa pagtitipon. Kung maguluhan man ang iyong kamalayan, ang tabletang ito ang magpapanatili ng iyong katinoan. Maraming salamat po, Guro. Itatanim ko po ito sa aking isip. Ayon sa mga bulong-bulungan, tinatahak niya ang landas ng walang damdamin. Pinuputol niya ang lahat ng makamundong ugnayan, at tinatalikuran ng bawat nakaraang damdamin. Anumang bagay na nag-uugnay sa kanya sa nakaraan, ay kusa niyang wawakasan ng sarili niyang mga kamay. Naiintindihan ko. Hihintayin nating umalis ang barko, ang walang damdaming talam na si Lin Zuyao. Matapos ang isang pagtalon, ang 100 taon ng karma na ito ay dapat nang matapos ng lubusan sa wakas.